Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating video tutorial. Ngayon, pag-uusapan natin ang 8 best group policy settings para sa mga system administrator. Kung gusto nyo ng mas secure na system setup para sa office, computer lab, internet cafe o kahit personal computers nyo, siguradong makakatulong sa inyo ang mga settings na ito. Simulan na natin. Ngayon, buksan ang Group Policy Editor. Una, kailangan muna natin buksan ang Group Policy Editor. I-click ang Start menu. Yan. Type ang Run. Tapos sa box, i-type natin GP Edit MSC. Yung click Enter. Dito natin i-manage ang lahat ng policies na ilalagay natin sa system natin. Ayan. So, ang unang settings na gagawin natin ay Disable Control Panel at Setting Up. Bali, ang purpose nito is para hindi basta-basta makapagbabago ng settings ang mga users. Kapag may access sila dito, pwede nilang baguhin ang mga configurations ng system na mahalaga para sa stability ng personal computer. So, paano ba natin i-on yun? Punta sa User Configuration, Administrative Templates, Control Panel, at hanapin natin ang Prohibit Access to Control Panel and PC Setting. Ito. Double click natin and enable and click apply, then okay. Mainam itong enable lalo na sa mga public computers at workstations sa opisina para maiwasan ang system misconfiguration. So, number 2, disable command prompt at PowerShell. Para hindi makapag-run ng harmful commands ang mga users na pwedeng makasira ng system o makapag-bypass ng security settings. So, mahanap ito sa, balik tayo sa user configuration, then administrative templates ulit, then sa system naman, at hanapin natin yung prevent access to the command prompt. Here, double click ulit, click enable, apply, and okay. Hindi naman kailangan ng users ang command prompt o PowerShell. Mas maganda nang i-disable ito para siguradong safe ang system natin. At para nga maiwasan, katulad na sabi ko kanina, ang makapag-bypass ng security settings. Then number 3, disable removable storage access. Para hindi magamit ang USB, external drives o memory cards na posibleng may malware, virus o ginagamit sa unauthorized data transfer. So ito, makita ito ulit. Balik tayo ulit sa user configuration, administrative template, system. Yan, hanapin natin yung itong removable storage access na folder. Then, hanapin natin itong all removable storage classes. Deny all access. Then, double click. Same process. Then, click apply. And, okay. Disable na natin ang mga removable storage access. Sa mga opisina at school labs, inirekomenda na naka-disable ito para maiwasan ang data leaks at pagkalat ng malware. Next, disable Windows Installer. Para hindi basta makapag-install ang users ng kung ano-anong software na possible magdala ng problema o security risk. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa Computer Configuration, Administrative Templates,
Windows components. Then, scroll tayo ng konti. Hanapin natin itong folder na Windows Installer. Double click natin dyan. Hanapin natin itong prohibit. Yan ang hanapin natin. User install ito. Yan. Then, double click. Same process. Enable. Apply. And okay. Maganda itong i-implement sa opisina para mas controlled ang mga application na naka-install sa ating mga computers or mga personal computers. Tayo for another. For number 5, disable guest account. Para walang makagamit na guest account na walang password at open access, ang guest account ay risk dahil pwedeng gamitin ng kahit sino, kaya kailangan i-disable ito. So, pupunta ulit tayo sa computer configuration, Windows settings, security settings, local policies, security options. Double click natin to. Hanapin natin yung account guest account status. Yan. So kung ito naka-enable, gagawin itong disable. Pero sa akin, sa computer ko, naka-disable na siya. Kaya papanatilihin natin siyang disable. Apply and okay. Laging i-check ang mga accounts sa system at siguraduhin wala ng active guest account. Dahil mas safe nga naman kung walang guest account at walang libreng nakakapasok sa system natin. Number 6, set audit policies. Para matrack kung sino ang nag-login, nagbabago ng settings, at kung may suspicious activity sa PC o network, maganda itong tool para sa system monitoring. So, pupunta lang tayo sa security settings. Dito ulit tayo sa computer configuration. Then, local policies and audit policy. I-enable natin dito ang audit account log-on. Yung maintindihan, basahin mo lang ito. And success. At audit policy changes. Yan. Set natin ang settings para mag-log ang success at failure events. So dito, i-review ang audit logs regularly para mabilis ma-detect kung may nagtatangkang i-access o baguhin ang system. Number 7, configure automatic updates. So ang purpose na ito is para makontrol kung kailan at paano nag-download at nag-install ng Windows update ang system. Sa halip na automatikong nag-install at nag-restart, pwede mo set ng manual ang updates o i-notify muna bago mag-download at install. So para iset ito, pupunta tayo dito sa configuration, administrative templates, Windows component, then hanapin natin ulit yung Windows update, then hanapin natin configure automatic updates, double click natin and enable, then set natin ito ng number 2, notify for download and notify for install, then click apply and okay. Mainam itong gamitin sa server at production computers para hindi biglang ma-interrupt ang mga services o operation kapag nag-update. And now, lastly,
Disable Task Manager para hindi ma-access ng mga users ang Task Manager at pwedeng gamitin para i-end task ang mga importanteng system processes o security application. So, para makagawa natin yun, tayo sa user configuration, administrative templates, system, at hanapin natin yung Control-Alt-Delete option of folder, then remove Task Manager. Click Enable, Apply, and hindi na nila ma-access ang Task Manager. Maganda ito i-enable lalo sa mga shared public computers o workstation para maiwasan ang unauthorized termination ng system services. At dito na nagtatapos ang video tutorial na ito tungkol sa 8 best group policy settings para sa mga system administrators. Maraming salamat kay Sir Jeff Bucalium sa pagbibigay ng ganitong klaseng project. Malaking tulong ito hindi lang para sa amin kundi para sa iba pang makakapanood nito. Maraming salamat din sa lahat ng nanood. Hanggang dito na lang ang video na ito. Ingat kayo palagi.